palaban ito pong si Attorney Levy Baligod, ano? Sabi niya po sa kanyang Facebook page, handa po niyang sagutin ang lahat po ng mga akusasyon laban po sa kanila. Basta sagutin daw po ng mga inaakusahan nila yung kanilang mga akusasyon. Pero ang tanong, nasa posisyon ba siya para po mangyari ang mga bagay-bagay po na ganyan? What I mean is, sino po ba ang sinampahan ng kaso? Siyempre siya. Kaya obligado po siyang sumagot. Yung kanilang mga inaakusahan, kung gusto po nilang sumagot ito, hindi po sa Court of Public Opinions. Dapat dalhin po nila sa proper forum. Binigyan na sila ng pagkakataon ng NBI at sila po'y pinapatawag March 12. Kaya sana lumantad po kayo sa NBI at ibigay niyo po ang inyong panig at panindigan ninyo kasama ng mga ebidensya ang inyo pong mga akusasyon sa mga tao pong inyong pinangalanan. Partikular, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Congressman Martin Romualdez, si dating Senador Antonio Trillanes, ito pong si Congresswoman Leila de Lima, na ngayon po ay nagsampa ng kaso sa inyo, si Father Flaviano Villanueva, kasama din po sa nagsampa ng kaso sa inyo ngayong araw po na ito. Bago natin puntahan ang mga kaso po na yan, ito po yung partikular na pahayag nito pong si Levito Baligod. Sabi niya po, "We are ready and willing to face all accusations against us. I hope those mentioned in the affidavit will also do the same." Mangyayari lamang yan, Mr. Levito Baligod, kung kayo po'y magsasampa ng formal na kaso sa mga ahensya po ng ating gobyerno. Sa bagay, kayo po'y nagsampa na ng reklamo sa Office of the Ombudsman at tingnan natin kung sasapat ba yon para kakitaan po ng basihan or probable cause ng Ombudsman at eventually maipatawag yung inyong pong mga inaakusahan na mga individual. Pero dito maliwanag na kayo po'y sinampahan na hindi lamang ng pag-uusapan po natin sa balita ngayon, kung hindi balikan po natin ang nakaraang linggo, si National Security Advisor Eduardo Año ay nagsampa na rin po ng reklamo for unlawful publication and unlawful utterance dito po sa grupo nila Baligod. At ito po yung paglabag sa Article 154 ng ating Revised Penal Code or sa madaling paliwanag, pagpapakalat po ng fake news or kasinungalingan. Siyempre, in relation po yan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 or more particular, yung cyber libel po, dahil sa paniniwala po nitong si NSA Eduardo Año, yung kanya pong iniingatan sa loob po ng ilang dekada ng reputasyon ng paglilingkod po sa bayan ay dinudungisan po ng mga sa paniniwala ni Año kasinungalingan na naratibo nito pong grupo ni Levito Baligod. Tapos the following day, nagsampa po ng reklamo ito pong si dating Senador Antonio Trillanes ng paglabag din po sa Revised Penal Code, incriminating innocent person at saka kung hindi po ako nagkakamali, cyber libel din po, At sinabi niya rin po na pinag-iisipan pa ng kanilang abogado kung ano pa yung mga posibleng ikakaso dito po sa grupo nila Levito Baligod dahil po sa pagpapakalat di umano ng mga kasinungalingan. At sa araw po na ito, March 9, 2026, formal na pong nagsampa ng reklamo ang isa po sa mga dinadawit ng grupo nila Baligod or nung papakilala pong ex-Marines na si Congresswoman Leila de Lima. Basahin po natin ang balita. Leila de Lima nagsampa ng cyber libel complaint sa NBI. Nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation nitong Lunes, March 9, si Congresswoman Leila de Lima kasama si Father Flaviano Villanueva upang magsampa ng kasong cyber libel. Ang reklamo ay laban umano sa ilang individual kabilang ang mga dating miyembro ng Philippine Marines at abogadong si Attorney Levito Baligod. Ayon kay De Lima, layunin ng kanyang reklamo na papanagutin ang mga taong umano'y nagpakalat ng maling impormasyon laban sa kanya sa social media. Sinabi rin ng kampo ni Leila de Lima na bahagi ito ng kanilang hakbang upang labanan ang fake news at online attacks na matagal nang ibinabato laban po sa kanya. In relation to that, pakinggan, panoorin po natin ito pong balita mula po sa Balitang Halik. May bagong reklamo laban sa 18 dating sundalo na nag-deliver umano ng pera galing sa flood control kickbacks.
Natali tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguilar. Sandra? Yes, Connie, sinampahan nga ng reklamong perjury dito sa Department of Justice nila Representative Laila De Lima at Father Flavie Villanueva. Yung mga nagpakilalang 18 former Marines na taga-deliver umano ng cash ni dating Representative Zaldico. Ayon kay De Lima ay perjury po ang kanilang isinampa laban dito sa mga dating sundalo. Hindi lang pala cyber libel, perjury po, no? O sisinungaling. Dahil nagsinungaling umano ang mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Matatanda ang inakusuhan ng 18 si De Lima at ilang pa-opisyal na tumanggap umano. Gen PH, huwag ka manonood sa tanga kasi pag nanood ka sa tanga, malaking katangahan po 'yon, no? Nood ka pa ng nood. Talaga tong mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito. Ang hilig nyong manood sa tanga. Kung tanga ako, huwag kayong manonood sa akin, Pero malaya kayong makapag-comment ngayon. Ako po'y papatol sa inyo from time to time pero hindi niyo ako mapipikon kasi meron po akong pangakong 100,000 pesos sa sino mang makakapikon sa akin. Ng pera mula sa flood control kickbacks mula kay Ko. Bago magpunta sa DOJ, ay galing po si De Lima at Father Flavie sa National Bureau of Investigation kung saan naman sila nag-file ng cyber libel complaint laban sa mga dating sundalo at kanilang abogado. Bali, dalawang kaso, Isang perjury at saka cyber libel complaint. Saan kaya pupulutin ito pong mga grupo ni Nabaligod, particular itong mga ex-Marines kuno. Attorney Levito Baligod. Ayon naman kay Father Flavie, nagsampa siya ng reklamong perjury sa DOJ dahil idinamay umano ng mga dating sundalo ang bahay kalinga at ang mga biktima ng drug war sa kanilang paniniraan niya. Paraan daw ito ng pananakot ng mga biktima ng drug war at pinalalabas na bayaran sila. Sinabi naman ni De Lima na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y former Marines. At sa isang pahayag naman sa kanyang social media ay sinabi po ni Attorney Baligod na handa siyang harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Yan muna po. Okay? Ngayon, puntahan po natin syempre yung mga pasubali, no? Kanina bago mangyari yung pagpapile, nagpa-unlock ng bahagyang interview ito pong si Laila De Lima. Pakinggan, panoorin po natin. Complaint for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marines and also against Attorney Levy Baligod. Yung sa kanilang kasinungalingan, doon sa pinagsamang sinumpang salaysay sa 18 na in-execute supposedly ng 18 alleged ex-Marines, and then yung mga inulit yung mga kasinungalingan ni Attorney Levy Baligod dun sa various interviews. It's very clear to me that these are being done, yung pagsusulat ng kasinungalingan about me, receiving money, whether in a suitcase or in a paper bag or whatever container, is to besmirch my reputation and smear my name. Dati na nilang ginawa yan, yung paninira sa akin, na inanuhan ako ng mga kwentong mga pawang kasinungalingan. And then inuulit na naman nila. Galawang DDS kasi yung mga ganun, Kung matatandaan ninyo, ito pong si dating Senador Laila De Lima, ngayong kongresista, ay sinampahan po ng gawa-gawa pong kaso ng Duterte administration, particular ang paglabag po sa Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Pero siyempre, ang katotohanan, lagi po itong nagwawagi, bagamat kung minsan, katulad nung nangyari sa kanya, matagal. Lumagpas po ng 6 na taon bago finally nakamit po nitong si Laila De Lima ang katarungan at napawalang sala po siya sa mga trump-up charges ng Duterte administration laban po sa kanya. Kaya tingin ko naman ngayon, payback time po ito. Pero ang pinagkaiba, meron pong valid reason ito pong si Senador or Congresswoman Laila De Lima dahil alam naman po natin na yung mga pahayag po ng ex-Marines po na ito, including si Attorney Levito Baligod, ay mapanirang puri. Ngayon, kung sinasabi nilang sila po ay nagsasabi ng katotohanan, that is their defense na. That is a matter of defense on their part, lalong-lalo na doon po sa isinampang perjury
laban po sa kanila. Pero dapat maging malinaw po sa atin lahat kasi ang pagsasabi po ng katotohanan, hindi po ito lisensya para po yurakan mo ang reputasyon ng iba. No? Kaya kung ikaw ay kahit sabihin mo nagsasabi ng totoo, tapos na sasaklawan mo ang karapatan ng iba, pwede ka talagang mademanda. Pero syempre, titimbangin ngayon niya ng hukuman ang mga ebidensyang sinasabi mong katotohanan kung ito po ba ay walang malisyosong intensyon at syempre ang pinaka-concern mo ay para sa interes ng publiko. Kaya kung totoo, uulitin ko lamang kung totoo ang sinasabi ng mga 18 Marines po na ito, huwag silang mag-alala sapagkat mapapawalang sala sila. Pero kung sila po ay nagsisinungaling katulad po ng mga impormasyon na sinasabi po ng ilang personalidad dito na half truth, half lies, ito pong mga sinasabi ng ex-Marines, may kalalagyan po sila dyan. Hindi kasi pwede na porket meron kang alam na katotohanan, hahaluan mo ng kasinungalingan. Sabi nga po ng mga abogado o sa kanilang legal profession, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang kasinungalingan sa isa ay kasinungalingan na sa lahat. O, di ba? Kaya kayong mga ex-Marines, sana lang nagsasabi kayo ng totoo, pero malakas ang paniniwala ko na hindi po kayo nagsasabi ng katotohanan sapagkat ang dami pong impossibility at improbability sa kanilang mga testimonya. Oo, kayo yung mga naging security personnel ng dating kongresista na si Saldico at ng pamilya nito, but it doesn't mean na lahat alam ninyo at lahat ng sinasabi nyo ay pawang mga katotohanan. Unang-una, kayo yung nagbigay ng figure na halagang 800 billion pesos na punta lamang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang napaka-imposible naman yata nun, ano? Kung itotal nyo man yan, kahit sabihin nyo sa iba't ibang pagkakataon nyo yan o personalidad nyo ibinigay, that is physically improbable pa rin dahil sinasabi nga po sa pag-aanalisa ng mga nag-iisip po dito na kung bibilangin ang pera po na yan at ilalagay sa maleta, it will take them how many years? Almost 5 years. Kaya hindi pa pwedeng noong 2025 natapos na. Anyway, yan po yung mga observation nito pong si Senador Panfilo Ping Lacson with regards naman dyan sa mga sinasabi ng mga ex-Marines po na ito. Pero balik tayo dito sa pakikinig kay Congresswoman Leila De Lima. So, not again. Hindi ko na po papayagan sila. Nasirain na naman, pagsisiraan ang aking pagkatao, ang aking pangalan, sa kung anumang mga agenda meron sila. So they must pay for that. Okay, ma'am? Okay? Ayan. At syempre, after po niyan, nakapagsampa na po sila ng formal na reklamo. At panoorin po natin ito. I confirm that just minutes ago, ay i-file po namin itong complaint affidavit to the Office of the Cybercrime Office of the NBI. Ito pong complaint na ito is violation of Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C, subparagraph 4 of Republic Act number 10175. In other words, the complaint for libel and cyber libel. Ang ba, bakit kami nagpa-file? Dahil nga po ay sinisiraan po ang ating pangalan, dinidismerge po ang aming reputation, ini-smear po yung aming pangalan sa kasinungalingan na nakasaad doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay as executed by the 18 alleged ex-Marines and also Attorney Levy Balico. Ano po ba, hindi sila tumitigil sa kakalipat-kalira sa akin? Ginawa na po nila yan dati, noong 2016, 2017, nung ako'y nakakulong and the subsequent years. And grabe po yung mga propaganda, yung mga vilification na ginawa sa akin kasi nungalingan na ako daw ay involved allegedly in the illegal drug trades and mobility prison. Ito na naman, another set of kasinungalingan. Hindi ko na po sila papayagan na gagawin ito lagi sa akin na sinisiraan ang aking pangalan, ang aking reputasyon. Kaya nag-decide po ako na mag-file nitong complaint for libel and cyber libel dito sa NBI. And along with Father Flavie Villanueva, meron din siyang sariling
complaint affidavit. Okay, panoorin natin yung mas mahabang interview kanina kay Congresswoman Leila De Lima. Kasi lang medyo mahina po ang audio. Try natin lakasan. Ang mga sinungaling sa atin, hindi umano'y sa daw po, sa mga ilang mga pag-ibismen na hinahatiran o binibigyan ng mali-malitang pera worth 30 to 50 to 70 million. And yun nga yun daw po ay tinanggap po sa pagkatapos po ng meeting, alleged meeting, doon kay General, kasama si General Anyo, former Congressman Salvi po, and former Speaker Martin Romualdez. Kasi magalingan mo yan na meron akong tinatanggap. Anumang amount yan, whether it's 30 to 70 million, and then kinurek po yan, yung parang may clarify si Attorney Levy Baligod sa series of interviews na tumanggap daw ako, nagkamali daw sila na parang oversight na sinama ako dun sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-maliatang pera. Yari sila. Kasi alam ninyo, yung pagsasalita na yon itong si Attorney Levy Baligod ay pag-amin na po iyon. Na initially, naalala ko si Itok-Itok dahil sa initially. Kada magsasalita ako ng initially, naaalala ko si Itok-Itok, mga tol. Gusto ko nga ipanood ko nga muli sa inyo si Itok-Itok. Kasi dapat iniiwasan ko na magsalita ng initially eh. Dahil pag nagsasalita ako ng initially, naaalala ko si Itok-Itok. Kilala niyo si Itok-Itok, mga tol? Masyado kayong seryoso eh. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone. Basta magsasalita ako ng initially, maaalala ko na yan. Itong si President Wannabe. President Wannabe. Sara Duterte. Wag na natin siyang tawaging Vice President kung hindi President Wannabe. Piling presidente na ito eh. Naglalabas na ng pahayag at nag-uutos sa mga ahensya ng ating gobyerno kung ano ang dapat gawin ngayon eh. Pakinggan natin patuloy si President Wannabe Sara Duterte. Or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Tingnan niyo yung mukha nitong katabi niyang lalaki sa kaliwa. Parang pinipigilan lang matawa eh. Because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that the speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you.
Balik na tayo dito kay Congresswoman Leila de Lima. Ay, nako. Isang kasinungalingan na naman. Lahat po yun, kasinungalingan, sa di ko manoy, pagtatanggap ko ng pera, saan man yan nilagay, sa maleta, sa paper bag, anumang container. So since these are untruthful statements made Ay, nakalimutan ko. Kaya nga pala naisingit itong si Itok-Itok dahil sa salitang initially, ano? Alam niyo mga tol, yung pagsasalita po nitong si Levito Baligod na backpedaling, tawag po dyan ni Ronald Llamas, o pag-atras abante nila, doon po sa sinasabi dito po kay Leila de Lima, ay pwede pong gamitin ng ebidensya laban po sa kanila. No? Bukod pa po doon sa mismong mapanirang pananalita na kanila pong ipinablish. No? At ito, malakas ang paniniwala ko dito na kung hindi po sila nagsasabi ng katotohanan, conviction ang kalalabasan po nito. Ang tanging pag-asa na lamang ng grupo nitong sinabaligod, itong mga ex-marines po na ito, ay katotohanan para sa parte nila. No? Kasi kitang-kita natin na sila po talaga ay nag-publish ng isang mapanirang pananalita laban po dito sa mga nagrereklamo sa kanila. Si Congresswoman Leila de Lima, si Father Flaviano Villanueva, si National Security Advisor Eduardo Año, at saka si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya manalangin kayo, mga DDS, na sana yung sinusuportahan ninyo nagsasabi ng katotohanan. Otherwise, kulong ang mga yan for multiple counts of cyber libel. Alam niyo, pinakamagandang halimbawa ng nakulong sa kasong cyber libel, yung vlogger na si Manuel Mejorada, no? 4 na counts po ng cyber libel ang kanyang kinaharap at nakonvict po siya doon, and na-finalize po ito ng Korte Suprema with a penalty of at least 2 years hanggang 8 years. Kaya ngayon, nagsiserve sa loob ng kulungan ito pong si Manuel Mejorada for commission of cyber libel. under affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpang salaysay, signed and executed by these 80 alleged ex-Marines, ay kasi ako sinungalingan para ito ang mga tao, nakasiraan na naman ang aking pangalan, na ginawa na nila dati yan, nung ako ay sinasangkot, umanoy sa illegal drug trading, napakalaki na sinungalingan. Ito na naman, inulit na naman nila na sinisiraan na naman nila. They're besmirching my name, snaring my reputation, kaya, and dahil nga dito sa mga kasinungalingan na ito. So, sana pigilan na nila. No more, please. No more. Stop your lies against me. Di ba kayo nagsawa sa kakalinas? So, I had to do something. And that's why, upon consultation with friends and my lawyer, then I decided to file this affidavit of faith. Sir Father Flavio. Gustuhan ko lang po yung sabi ng ating buting Congressman Laila. Kami po ay sa ngalan ng mga homeless, sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing noong panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ginamit po nila ang pangalan, ang marangal na pangalan ng Bahay Kalinga. Ginamit nila at patuloy pinapasinungalingan ang testimonya ng mga biktima na biniktima na nga, pero patuloy pa rin nilang gustong sirain ang kanilang mga testimonya katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, tinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Kasama na doon ang mga nagbalasakit abogado at mga taong
nagmamalasakit para sa katotohanan at katarungan. At lalong higit, gusto nila idiin na ang mga testigo ay bayaran. Ito ay tutuldukan ko to sapagkat kilala ko yung mga biktima, kilala ko kung paano sila tinatay, at kilala ko rin yung matinding takot at patuloy na pananakot na hindi namin papayagan na magpatuloy. Kaya kami naririto para sampahan at sabihin mga sinungaling ang inyong paratang sa amin. Salamat po. Katulad din po ng General Secretary Anyo, Eduardo Anyo, tsaka ni former Senator Antonio Trillanes, kailangan po, gusto po namin panagutin yung mga nagsisinungaling na yan. Ano ba natin yung mga nakatalagay po? Tama po si Senator Trillanes, Senator Trillanes. It could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po lang yung timing, kung saan nandyan yung impeachment proceeding. Naniniwala ba kayo mga tol na ang nasa likod ng 18 Marines po na ito at posible madadagdagan pa sa mga susunod na araw ay ang Duterte camp? Kung ako po tatanungin ninyo, 100% naniniwala po ako na Duterte camp po ang nasa likod po nito. Kasi unang-una yung timing. Pangalawa yung motibo. Timing, biruin ninyo, lumabas sila February 24. The following day, EDSA anniversary. No? Meaning, gusto nilang sigurong maging katulad. Magkaroon po ng basihan ang taong bayan, katulad nung nakaraang panahon, na lumabas sa kalsada at dalhin ang laban sa kalsada sa pamamagitan po ng pagsasalita nila. Ang problema, hindi nila kayang himukin partikular ang Armed Forces of the Philippines dahil mga professional po ang mga sundalo natin. Yung sinasabi naman pong motibo, sino ba makikinabang kapag ka na-destabilize po ang gobyernong ito? Di ba? Si President wannabe Sara Duterte. Kaya nga sinasabi po ng ilang mga nagpapahayag po dito na personalidad, kung talagang katotohanan sana ang nilalayon nito pong mga nagsasabing sila po ay para sa bayan at katotohanan lamang ang kanilang mga sinasabi, dapat humanap sila ng grupo na makakatulong talaga sa kanila na hindi po mapagdududahan yung kanilang mga motibo. No? Kasi dito, sino ba yung nilapitan nila? Grupo ng mga Duterte fanatics, katulad po nitong si Levito Baligod. Alam naman natin na DDS po yan. Si Mike Defensor, alam naman po natin na Duterte talaga yan. Kaya tuloy, questionable yung kanilang motibo. Sa bagay, kung hindi naman talaga totoo yung kanilang sinasabi, paano sila makakalapit sa mga lehitimong oposisyon o yung mga lehitimong grupo para po sa paghahanap ng katarungan sa mga pagwawaldas ng pondo ng ating bayan. Mr. Vice President, nandyan yung mga kaganapan sa ICC, matapos lang yung information charges hearing. Isa pa yan. Nakalimutan kong sabihin. No? Yung timing nila during confirmation of charges hearing ni Rodrigo Duterte. Tapos isinama nila doon sa kanilang mga naratibo. No, doon makikita ninyo na lahat pumapabor sa mga Duterte. Kaya uulitin ko lamang po, 100% ako'y naniniwala na Duterte camp ang nasa likod po ng mga ex-Marines po na ito. Sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. To confuse, bring confusion. Akala nila maraming kakagat. Akala nila maraming naniniwala. Akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin. Ito ay kagagawa na naman ito ng Duterte. Sabi ni NSA at pagkaan nyo, habulin sila, kakambay ito, at yung decision. Habulin talaga namin kayo. Kaya, hindi po, magtanong po kayo sa konsyensya niyo, magtanong po kayo sa sarili niyo, tama ba ang ginagawa niyo? O ngayon, no? Total, alam na natin yung mga kakaharaping kaso nitong mga ex-Marines po na ito. Perjury, cyber libel, violations of Article 154 of the Revised Penal Code, at saka yung incriminating innocent person na ipinail po ni na NSA Eduardo Anyo at saka dating Senador Antonio Trillanes,
Ano ngayon ang solusyon sa mga ex-Marines po na ito? Bumaligtad kayo, ganun lang kasimple yan. Yun lang ang tanging kaparaanan para marahil mapatawad kayo ng mga nagreklamo sa inyo at tumistigo kayo. Sabihin nyo lamang kung ano talaga ang katotohanan, sabihin nyo kung sino yung nasa likod sa ninyo, at sabihin niyo kung magkano ang kapalit para magsalita kayo. Yun kasi ang paniniwala ngayon, partikular ni dating Senador Trillanes, na sa mga susunod na araw may mga babaligtad na po dito. At sasabihin kung sino ang nasa likod nila at kung magkano ang kapalit. Aabangan po natin yan sa mga susunod na panahon kung sino ang nagsasabi ng katotohanan dito po sa issue na ating pinag-uusapan. Ang grupo ba nila Levito Baligod o ito pong mga inaakusahan nila ng samot-saring korupsyon? Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.